Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ika-21 linggo ng taon at tayo pinaalalahanan na dahil tayong lahat ay mga miyembro ng ating simbahan na magkaroon tayo ng personal na relasyon sa ating Panginoon upang ito maging daan ng tunay nating pagmamahal sa Kanya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Mateo. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, pagdating ni Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos, ay nagtanong siya ng ganito sa kanyang mga alagad. Ano bang sinasabi ng madla tungkol sa anak ng tao? Sumagot sila. May nagsasabing siya ay si Juan Bautista. May nagsasabi namang siya ay si Elias. At ang iba ay si Jeremias o isa sa mga propeta. Ngunit kayo, ang tanong niya sa kanila, ano ang sabi ninyo kung sino ako? Sumagot si Simon Pedro, ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. Tinugon siya ni Jesus na ang wika, mapalad ka, Simon na anak ni Judas, sapagkat hindi ang laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit. Ngayon sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi mananaig sa kanya ang mga pintuan ng impyerno. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ano man ang talian mo sa lupa, ay tatalian din sa langit. At ano man ang kalagan mo sa lupa, ay kakalagan din sa langit. At mahigpit niyang tinagabilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya. Si Maria ay nasa police station. Walang tigil ang kanyang iyak. At halos nag-hysterical siya. Punong-puno siya ng galit. Punong-puno ng takot. At punong-puno ng pagsisisi. Naranasan niya sa kanyang boyfriend ang rape. At pagkatapos ng kanyang boyfriend, ang lahat ng barkada ng kanyang boyfriend ay ganun din ang ginawa sa kanya. Sila lamang ay nagkakilala sa online dating. Walang personal na pagkakilala. Ito kanyang naging boyfriend. Lahat ay sa internet. Lahat ay sa kalang chat. Doon nila nakilala ang bawat isa. At dahil doon, nagkaroon sila ng relasyon. At sa una nilang pagkikita, dito naganap ang masama at napakalungkot na karanasan ni Maria. Punong-puno siya ng takot. Punong-puno siya ng galit. Punong-puno siya ng pagsisisi. Minamahal kong mga kapatid, hindi lamang si Maria ang nakaranas ng ganitong karanasan. Hindi lamang si Maria, kundi ang daming mga kabataan dahil lamang sa chat, sa internet, ay nagkakaroon ng mga relasyon sa mga taong hindi nila personal nakakilala. Mga estudyanteng nasira ka lang pag-aaral. Mga kabataan nasira ka lang kinabukasan. Dahil lamang nagkaroon sila ng relasyon sa mga tao na hindi nila kilala personally. Pinamahal ko mga kapatid, nang tinitingnan ko kanina, ang danger ng online dating ay sinasabi dito na halos 100 murders ang nangyayari every year dahil dito sa mga online dating na ito. 6,000
ang nagkaroon ng abductions dahil sa online dating. And thousands na mga kabataan ang nakaranas ng rape dahil dito sa relasyon, pagkikita na hindi kilalang personal ng mga tao. Minamahal ko mga kapatid, ganito ang danger. Kaya kung tayo magkakaroon ng relasyon, kung tayo magkakaroon ng pakikisama sa isang tao, dapat kilala natin sila personally. Alam natin ang kalambuhay, alam natin kung sino sila, upang magkaroon ng tunay na relasyon ang bawat isa. Sa banal na ebanghelyo ay ganito ang hinahanap ng ating Panginoon. Ang banal na ebanghelyo ngayon ay pangyayari bago ang ating Panginoon ay maghirap at mamatay sa krus. Iniisip ng ating Panginoon, ano ang mangyayari sa misyong ibinigay sa akin ng aking Ama? Sayang yung pinagpaguran ng 3 taon kasama ng kanyang mga alagad kung mawawala at hindi magpapatuloy ang kanyang misyon. At dapat lamang na ang misyong ito ay pagpatuloy ng mga taong may personal na kaalaman tungkol sa kanya. Mayroong first knowledge ng kanyang mga ginawa, nakita, nakasama siya, napakinggan ang kanyang mga aral. At dito lamang maaari na magpatuloy ang misyon na kanyang ginawa. Kaya nga sa banal na ebanghelyo ngayon ay nagtatanong ang ating Panginoon sa mga alagad. Naghahanap siya ng kasagutan sa napakalaking tanong na ito sa kanya kung sino magpapatuloy sa kanyang misyon. Subalit ang sagot ng mga tao tungkol sa kanya ay iba, hindi siya. Maring ikaw ay si Juan Bautista, ikaw ay si Elias, ikaw ay si Jeremias, o isa sa mga propeta. Hindi ang ating Panginoon ang sinasabi nila. Kaya tinanong niya ang kanyang mga alagad, at para sa inyo, sino ako? At dito nga sumagot si Simon Pedro. At ang kanyang sagot, ikaw ang Mesiyas, ikaw ang Kristo, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Ang pagsabi ni Pedro na ikaw ay Kristo, ito nangangahulugan na ito'y anointed, ikaw ay inanoint. Katulad ng mga hari during that time, sila ay binibigyan ng kapangyarihan sa pamagitan ng pag-anoint ng langis sa kanila. At dito nga sinasabi ni Pedro na ikaw ang Kristo, at dahil ikaw ang anak ng Diyos, dapat lamang na ikaw ay aming sambahin. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang hari ng sanlibutan. At dahil dito nakita ng ating Panginoon na yung experience na yung sagot ni Pedro ay hindi lamang nanggaling sa kanya, kundi ito ay inspirasyon ng kanyang Ama sa langit. Dito na siya gumawa ng kasunduan sa pagsasabi ng, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. Nang ibig sabihin, si Pedro ang magiging pundasyon ng kanyang simbahan. Na kung siya ay mawala na, si Pedro ang number 1 na representative niya sa daigdig na ito. Siya ang extension niya sa daigdig na ito. Kaya't ibinigay sa kanya ang lahat ng kapangyarihan, ang susi ng kalangitan. At dito sa pagbibigay ng kapangyarihan ito, ay nasa kanya lahat. At ito ang ebidensya ng existence ng Vatikano at ng Santo Papa sa Vatican. Si Pedro ang unang Santo Papa, at dito nagpapatuloy hanggang sa ngayon. At ang lahat ng Santo Papa na gumaganap ng extension ng ating Panginoon sa daigdig na ito ay nasa kanila ang lahat ng kapangyarihan, lahat ng authority na ibinigay ng ating Panginoon sa banal na ebanghelyo ngayon ay nasa kanila. Minamahal ko mga kapatid, ano ang message dito sa ating lahat? Totoo nga na wala tayo sa Vatican. Hindi naman tayo Santo Papa o lagi natin kasamang Santo Papa.
Subalit sa pagtatatag ng ating Panginoon ng simbahan, tayong lahat na miyembro ng simbahan ay lahat tayo ay mga representative ng ating Panginoon sa daigdig na ito sa iba't ibang paraan. Kung kaya nga, kung si Pedro ay mayroong personal na relasyon sa ating Panginoon, first experiences ng ating Panginoon sa kanyang buhay, dapat ay gayon din ang bawat isa sa ating membro ng ating simbahan. Dapat magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya. Alalahanin natin sa ating catechism na sa ating binyag, tayo nakikiisa sa ating Panginoon sa Kanyang pagkapare, sa Kanyang pagkahari, at sa Kanyang pagiging propeta. Sa Kanyang pagkapare, ito'y nangangahulugan na tayong lahat ang ating buhay ay dapat tungo sa pagsamba sa ating Panginoon. Sa ating pakikisa sa Kanya bilang hari, tayong lahat ay dapat maging gabay ng bawat isa tungo sa ating Panginoon. At bilang propeta, bawat pananalita natin, ang lahat ng kilos natin, ay dapat ito ay batay sa aral at katotohanan ng ating Panginoon. Pero ito ba'y nagagawa natin? Kalimitan ay hindi. Sapagkat kuminsan ang buhay natin ay hindi lahat tungo sa pagsamba sa ating Panginoon. Maaaring tayo sumasamba kung araw lamang ng linggo. At kung minsan tayo nananalangin lamang kung may kailangan tayo sa ating Panginoon. At hindi yung buhay natin ay tungo sa pagsamba sa Kanya. Sa Kanyang paghahari, kung minsan tayo hindi nagiging gabay ng ating kapwa tungo kay Kristo. Kung minsan tayo pa nga nagiging hadlang sa iba tungo sa kanilang pagsamba sa ating Panginoon. Tayo ba nagsasabi ng katotohanan? Kalimitan ay hindi. Kalimitan ay, kung minsan ay tayo nagsasabi ng kabulaanan o kaya hindi natin tinatanggap yung katotohanang aral ng ating Panginoon. At dahil dito, napapalayo tayo, napapalayo ang ating kapwa sa ating Panginoon. Binamahal ko mga kapatid, alam natin na ito'y napakahirap na buhay ng isang membro ng ating simbahan. At ganito rin ang ating Panginoon. Nung siya ay nangangaral, ang daming tumutuligsa sa Kanya. Ang daming kumukontra sa Kanya. Ang daming nakikipag-away sa Kanya. Subalit naging malakas ang ating Panginoon. Ganito rin ang bawat isa sa atin. Kung tayo may personal na relasyon sa ating Panginoon, ang lahat katulad ng nangyari sa ating Panginoon na pagtagumpayan niya ang lahat ng kumakalaban sa Kanya. Ganon din ang bawat isa sa atin. Kung tayo may personal na relasyon sa ating Panginoon, makikita natin, magkakaroon tayo ng lakas katulad niya upang malampasan natin ang lahat ng pagsubok na ito at magampanan natin ang misyon natin sa daigdig na ito. Ano ba yung personal? Ano ba yung first-hand na experience natin sa ating Panginoon? Kung sinasabi natin mahal natin ang ating Panginoon, kung sinasabi natin kilala natin ang ating Panginoon, dahil ito ang itinuro sa atin sa katekismo, ito ay second-hand na pagkaalam sa ating Panginoon. Kung sasabihin lamang natin, nakikilala natin ang ating Panginoon dahil tayo nagbabasa ng Biblia o tayo nakikinig sa mga aral ng ating Panginoon. Ito ay tinuro sa atin ng ating mga magulang. Ito ay second-hand na pagkaalam sa ating Panginoon. Kung tayo nakikinig sa iba o nagbabasa ng lahat ng mga religious or spiritual na books, ito ay second-hand na pagkaalam sa ating Panginoon. Subalit kung ang lahat ng ito, ang katekismo, ang Biblia, ang pangaral, ay isinasabuhay natin, ito ay magiging first-hand experience natin sa ating Panginoon. Sapagkat
siya ang gagabay sa atin. Siya ang magbibigay ng lakas sa atin. At ito ang magbibigay ng lakas sa atin upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng pagsubok sa misyon bilang mga membro ng ating simbahan. Kung tayo gagawa ng kabutihan, dahil ito ay sinusunod natin yung halimbawa ng ating Panginoon, ito ay first-hand na experience natin. Kung tayo ay tumitigil sa paggawa ng kasamaan, dahil ito ay against sa aral ng ating Panginoon, ito ay nagiging personal, ito ay nagiging first-hand na experience natin sa ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, patuloy tayong mabubuhay bilang mga miyembro ng ating simbahan. Sana dapat din patuloy nating tignan ang ating relasyon sa ating Panginoon. Kung ito ba ay personal o tayo napapalayo na sa ating Panginoon. At ito lamang, minamahal ko mga kapatid, magagawa natin kung paulit-ulit sa ating buhay ay tinatanong natin o mapapakinggan natin o isa sa buhay natin ang katanungan ng ating Panginoon, sino ako para sa inyo? Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Minamahal ko mga kapatid, gusto nating maligaya sa piling ng ating Panginoon. At ito'y magagawa lamang natin kung mayroon tayong personal na relasyon sa Kanya. Kaya ito sana ang dapat natin gawin. Lumapit tayo lagi sa ating Panginoon at doon magkakaroon ng katuparan ang lahat ng ating mga pangarap sa buhay. At ito ay pagpalain kayo ng makapangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayon ka na papayapa. Salamat sa Diyos.